Magandang araw sa inyo, Ma'am Loriby. Gusto ko na lang ibahagi ang aking kwento at para na din kapulutan ng aral. Di man ako perpekto, pero siguro ganun talaga ang buhay sa mundo. Masaya na malungkot at wala talagang forever sa ngalan ng mapaglarong tadhana. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Mila. Narito po ang aking kwento na aking ilalahad. 19 ako noon nang mamasukan ako bilang isang sales lady sa isang shop ng hardware sa Kamuning. Pagmamay-ari ito ng mag-asawang negosyanteng Tsekwa. Mababait naman ang mga trato nila sa mga trabahador nila. At may anak silang isang binata. Iyon ay si Bernard. Gwapo si Bernard. Pag wala akong kasama sa shop, pumupunta doon at binabantayan ako nito sa shop. Kasi sa loob ng hardware, mayroong isang pahingahan. Kaya pag wala masyadong customer, doon kami umiidlip ni Ate Corazon. Kasama ko ito sa shop na nagtatrabaho. Okay naman sa aking boss, iyon, pag lunchtime. Isang araw na yon, nang umalis si Ate Corazon, umuwi sa bahay ng amo namin at maiwan akong mag-isa. Tumawag agad si Bernard at pumunta sa shop. Sa totoo lang, di ko alam kung nanliligaw ba si Bernard sa akin o hindi. Dahil hindi ko maunawaan ang setup naming dalawa. Nahilo ako ng mga araw na nagdaan. Sinabi ko kay Bernard iyon at sinamahan naman ako nito na magpa-check up. Sinabi ng doktor na magiging tatay na si Bernard. Laking tuwa naman nito, kaso ayaw nitong ipaalam iyon sa mga magulang nito. Dahil baka kung ano ang masabi sa kanya. Dahil gusto ng mga magulang ni Bernard, nakalahi din nito ang mapangasawa niya. At meron na din silang gustong ipakasal kay Bernard. Iyon ay si Chin. Maganda naman si Chin, kaya nang malaman ko na girlfriend na ito ni Bernard, nagdadalawang isip ako kung lalayo ba ako kay Bernard? Kasi iniisip ko ang anak ko. Gusto ko may kilalanin din itong ama. At si Bernard, kumuha siya ng apartment at doon niya ako ibinahay. Naging okay naman ang sitwasyon namin at ng anak namin ni Bernard. Pero nang malaman ng mga magulang ni Bernard, pinuntahan nila ako sa aming apartment at kinausap nila ako ng masinsinan. Pinaliwanag nila ang lahat tungkol kay Bernard at Chin dahil matagal na daw silang nagkausap ng mga magulang ni Chin. Kung di sana sila namanhikan noon ay pwede pa at kaibigan pang matalik ng mga ito ang magulang ni Chin. Kaya din nila pwedeng baliwalain ang pagkakaibigan nila. Lalo pa, sosyo sila sa negosyo. Kaya minadali nila ang pagpapakasal nila. Si Bernard kay Chin. Wala namang nagawa si Bernard dahil iyon ang utos ng mga magulang nito. Kaya sinunod niya lang ang magulang. Pero di naman naging hadlang ang pagpapakasal ni Bernard kay Chin dahil sinustentuhan naman ni Bernard si Jefferson. Kaya dumaan ang mga araw. Sa apartment pa din kami nag-stay ng aking anak at lagi pa ding pumupunta doon si Bernard sa bahay hanggang lumipas ang mga buwan.
Nasundan namin ng pangalawa. Ito ay si Joan. Nang malaman na naman ng mga magulang ni Bernard, iyon, pinauwi na nila ito sa kanilang bansa. Kaya nawalan na kami ng communication ni Bernard. Kinausap na naman ako ng mga magulang ni Bernard na pinauwi na nila ito sa kanilang bansa. Sinabi na wag ko na daw tatawag-tawagan si Bernard at ibibigay nila ang lahat ng kailangan naming mag-iina. Kaya di ko na ginambala pa si Bernard. Lumaki naman na mababait ang dalawa kong anak at kamukha nila si Bernard at naging practical ako. At iniisip ko din ang sitwasyon nila Jefferson at Joan. Nag-message sang araw ang mga magulang ni Bernard sa akin. Sinabi nila na nakiusap si Bernard na kung maaari nasa magulang nila muna ang dalawa kong anak. Kaya nakipagkasundo na lang ako sa magulang ni Bernard na pwedeng pumunta sa kanila ang dalawa. Pero pag holiday, sa akin sila umuwi. Kaya okay naman ang lahat. At dahil sa kasunduang iyon, tinanggap ko kahit masakit sa loob. Kahit na ganon ang setup, patuloy pa din ang sustento nila sa aking mga anak. Mababait naman kasi ang mga magulang ni Bernard. Ginampanan nila ang pagiging lolo't lola, pero wala na akong balita pa kay Bernard. Kaya nang magsimulang mag-aral na ang aking dalawang anak sa private school, nga sila nag-aral. Kaya habang nasa mga lolo't lola nila ang aking dalawang anak, ay ako naman naghanap ng trabaho ulit at pinalad naman sa trabaho gang sa mabalitaan ko kay Jefferson na nasa Pinas na si Bernard at mayroon na din daw silang mga kapatid. Sama, di ko akalain na umuwi na pala si Bernard sa bansa. Kaya nang magkita kaming dalawa, ay humingi ito ng tawad sa akin dahil sa di niya man lang na ipaglaban ang pag-iibigan naming dalawa. Ganon pa man, pinatawad ko na din ito, kaya naging okay na ang lahat. Kaya pala umuwi si Bernard sa Pinas para makita lang ako nito at tuloy na ding magpaalam dahil ito'y nagkasakit at tuluyan nang mawala. Dumaan ang mga araw at taon, naging matagumpay naman ang dalawa kong anak. Nakapagtapos na sila ng kanilang pag-aaral sa college. Si Jefferson ay isa ng matagumpay na businessman. At ang anak kong si Joan na may isang successful na abogado na ng ating bansa. Di man ako naging maswerte sa pag-ibig. Masasabi kong napakaswerte ko naman sa aking dalawang anak dahil sila ang kayamanan ko sa aking buhay. At ito ang aking kwento na hindi ko na makakalimutan. Salamat sa inyong pakikinig at panonood, mga kaibigan.